Yo, what's up? Welcome to the first episode of the MTG Show podcast. And today, we're going to have a tribute first to Shad Gaspard. He passed away today habang ako'y nagsushoot. So, napakasakit na yung nangyari sa kanya kasi parang hindi na siya binuhay pa dun. Sadly, napakasakit. So nakita ko lang sa sinesearch ko kanina habang bago ako mag-shoot. Kina-check ko, actually the last appearance of Shad Gaspard was 2010. Ang tagal na, ha? And the rest ata hindi na siya nagreso, I think. I will confirm it in the future episodes and maybe soon, pero iniisip ko pa rin yun anytime, pero ganun na nga. So RP Shad Gaspard at the age of 39. Mahirami tayong lahat. So hindi na natin papatagalin tong podcast na to, so we're going to start with my predictions possible for Backlash. So it's gonna be Bobby Lashley versus the WWE Champion Drew McIntyre. Na-official na to kanina actually. Habang nanonood ako ng Raw, I think. Ewan ko. Hindi na ako nakapanood ng Raw actually. Pero kinonfirm ko siya. Actually, hindi siya sa Raw mismo na-official. Na-official siya after ng Raw. One day after, or yes, one day. Yes, tama ako. Tuesday in the America, Wednesday dito sa atin. Yan. So I feel naman na magre-retain dito si Drew McIntyre obviously. And hindi ako nag-expect ng panalo ni Lashley dito unless they're going to push Bobby Lashley, na matagal na rin gusto ni Lashley na maging world champion sa WWE. Maybe alam mo naman WWE, pero malabo rin kasi alam mo naman may issue si Lashley in the past, so maybe hindi rin siya pwede mangyari. So also Edge versus Randy Orton in a so-called wrestling match. Actually, wala akong pakialam dito, man. Aside sa WrestleMania match nila, ano ba dapat naabangan ko dito? Hindi ko makuha yung point. Hindi ko rin makuha kung bakit meron pa nito. Hindi ko rin magets kung bakit dinadala pa nila tong feud na to sa main roster. And humahaba pa yung kwento. If siguro na walang quarantine or pandemic ngayon, maybe hindi nila to gagawin na pang attraction. Pero feel ko rin kasi na baka anytime talaga, napakasakit para sa akin. August or September, October, baka 2021 pa bumalik yung arena shows or maybe arena matches. I don't care, basta yun, inaasahan ko na baka doon pa lang babalik pag naayos na to lahat ng mga problema sa pandemic na to. Baka by 2021 makabalik na tayo sa wrestling. So also nga pala, naiisip ko kasi kanina habang nag-aantay ako ng timing dito, is possible din ba ang Street Profits versus ano bang tawag sa mga ito? Ang daming kasing pangalan eh. War Raiders with Viking Raiders. Ang dami nila kasing pangalan, to be honest, for the Raw Tag Team Titles. Maybe ewan ko kung ako lang na nawiwirduhan dun sa mga pinaggagawa nila. Last week is a basketball, ngayon parang related naman sa Raiders yung pinaggagawa nila. And hindi ako nai-interested. Okay, I'm not impressed about the storyline, and I'm sure hindi ko din gusto.
Pero expect ko dito na baka malay nyo mag-turn dito yung Raiders. So malaking imposible rin yun. Malay nyo naman. And then also possible din sa pay-per-view na to na if pwede sigurong mag-defend si Asuka for the Raw Women's Championship against Nia Jax for the pay-per-view. Kasi nakita naman natin for the doon sa past episode na inassault ni Nia Jax parehas si Asuka at saka si Kairi Sane. So napaka-possible naman na mangyayari tong matchup na to. Yes, possible. Pero I thought din nung nanonood ako ng Raw episode na yun, latest Raw episode, na yung Shayna Baszler versus Natalya, yung submission match, isa number 1 contenders match for the title. And actually na-disappoint din ako at the same time kasi siguro sinasave talaga nila si Shayna for big event like SummerSlam maybe, or maybe sooner after Backlash. Check it. Isipin na lang natin yun kasi napaka ridiculous naman kung mangyayari yun. So also possible din for Backlash pay-per-view if naayos nila is a Mandy Rose versus Sonya Deville 1-on-1 match up, maybe na gawin din nila to na made with stipulation. Actually ewan ko, ako lang ang na-interest sa match up na to kasi feeling ko dito lumalabas yung pagka-starstruck ni Sonya Deville na effective na heel naman so far. And napipredict ko rin kasi yung possible outcome ng briefcase ni Otis dahil dito kay Mandy Rose. Maybe makost ni Mandy Rose si Otis dun sa briefcase and pwede siya mag-lead sa pagkatalo for the Money in the Bank briefcase in case na may cash in. May possible rumors din kasi na nababasa ko na baka nasa tag team titles mag-cash in si Otis. Maybe yes, maybe no, but nainisip ko siya, ridiculous move na nga itong itong move na to. Man, hindi ako mag-aaksaya ng oras if sa tag team titles lang magka-cash in tong si Otis. Pero good din kasi kay Tucker, and also good din para sa division, at least maging relevant kahit paano. May isa pa akong match na iniisip. So naalala ko lahat din na baka possible din na magkaroon ng title defense si Charlotte Flair do the event, since nangako nga siya na magde-defend siya any brand, Raw, SmackDown, NXT or UK kung kaya mo pumunta ng UK ngayon dahil nga ng pandemic ito. But yun na nga iniisip ko na baka mag-depend siya dito. I'm not sure na sino yung kalaban niya, pero since may NXT takeover kasi na parating yun in your house, baka malabo na itong mangyari. Pero iniisip ko lang yun, so dagdagan ko lang. So also in-announce din pala ng WWE na magkakaroon daw ng number 1. Wait lang, ulitin ko. Actually, nabalitaan ko din last week na magkakaroon daw ng another WWE special na tinawag nilang NXT Takeover in Your House. Magki-take place yun ng June 7 only on the WWE Network. And actually, nag-expect siguro ako ng kompletong card syempre. Pero ang isa sure ko is Adam Cole versus Velvet and Dream, and then yung nilagay na nga ng seeds si Finn Balor versus
wait, nakalimutan ko yung pangalan niya. Basta, dati siyang si, Punisher Martinez. Tama ba ako? Hindi ko siya nakikilala kasi. Damian Priest. Ayan, si Damian Priest. Hindi ako sure about, basta yun, possible yun na mangyayari on the takeover. So, also, possible din na a triple threat match between Charlotte Flair, Io Shirai, and Rhea Ripley for the titles. For the title, actually. NXT Women's title. Actually, hindi ko rin aasahan na pag nag-defend si Charlotte sa In Your House, baka mag-defend din to sa Backlash since napaka naman niya, gusto niya nalagay na pagmamalaki niya yung sarili niya na isa siyang Flair, or I will defend the title whatever I want, whenever I want. Basta yun na yun, parang ganun ang gusto niya mangyari. So yun, yun na yung thoughts ko na possible pwedeng mangyari about Money in the Bank, Backlash maybe, and the upcoming NXT TakeOver In Your House. Mamaya abangan natin yung part 2. So yun, meanwhile, actually nag-notes ako dito before na ano yung top 5 na matches ko habang tayo ay naka-quarantine. So ang dates na to ay umpisa noong March 16 nung tayo ay naisalalim sa lockdown dito sa Philippines, and until May 20, 2020. So umpisahan natin. Ito muna mga honorable mentions ko. Ito yung number 1 is yung Orton versus Edge. Actually, hindi ako impressed about this match na napakahaba, na akala mo naikot-ikot lang kayo within the performance center nung WrestleMania. Parang hindi ako satisfied sa nangyari. Pero good pa rin siya, okay lang. Pwede ko siyang panoorin anytime, pero hindi ko siya uulit-ulitin. Para sa akin lang, ewan ko kung kayo din. Number 2, also possible honorable mention then, is Kevin Owens versus Seth Rollins, the good guy Seth Rollins. Ito yung WrestleMania din. Ang ganda kasi ng appearance dito ni Owens nung parang tumalon pa siya doon sa logo ng WrestleMania. Ang ganda nun, sobrang classic. Di mo, kung yun ay nangyari sa Tampa nung WrestleMania, maybe napakaganda siguro ng outcome na to, itong laban na to. So yun, dagdagan pa natin. So ito yung isa pa, Charlotte Flair versus Rhea Ripley nung WrestleMania as well. So ramdam ko dito sa match na to, ito yung parang pinaka weird pero nagandahan ako. Ewan ko bakit. Kasi parang ako nanonood ng porn habang pinaparinggan ko yung emotions ng dalawa. Napagkamalan pa nga akong nanonood ng porn dahil dito sa match na to, na kada minuto sisigaw parehas. Pero ako rin din yung isa sa mga na-upset about this result kay Charlotte Flair. Ewan ko ba't nangyayari to. Hindi talaga ako nai-impress sa nangyari na to. So also part din itong list, honorable mention pa rin, is Gargano versus Ciampa. Yung I think ito yung final match dun sa NXT TakeOver, yung pre-takeover na dapat to take place sa TakeOver Tampa. Ang ganda, sobrang medyo sumasakit lang yung mata ko nung pinapanood ko yung match kasi parang ang ugay. Naganda na ako sa match, oo, pero parang ramdam ko nga nung una may susunod pa na match to kasi
alam ko naman na WWE nagbo-broke yan ng promises na sinasabi nilang final beat, final match, or yung the final countdown, final encounter. Alam ko na nag-broken sila ng promises dito sa WWE, so hindi ko siya iniisip na option na pwede pang mangyari yung match after nitong pwede pang magkaroon ng isa pa or dalawa, tatlo na Gargano versus Ciampa maybe in the main roster, na possible pa rin na mangyayari. Kasi ibang-iba naman yung feuds ng main roster at ng NXT. Alam mo naman si Vince. So we're going to start the top 5. Actually ito top 5 ito, lahat ng company actually ko siya 5 to 1. So we're going to start with the number 5. Ito po yung Money in the Bank ladder matches. Take note, personal opinion ko lang ito. Kayo pa rin ang magde-decide kung tama ako or mali sa tingin kong opinion na to. So number 5 is the both men's and women's Money in the Bank ladder matches. Para sa akin, ewan ko kung maganda ba o hindi, pero para sa akin, dineliver naman nila yung match. Parang hindi lang ako na impress about dun sa possible storyline pa rin with Undertaker and AJ Styles. Medyo hindi rin ako nagandahan sa pagbaksak nila Aleister Black and Rey Mysterio dahil King Corbin. Naalala ko na naman si King Corbin man. Pero ito isa pa na natatawa din ako kasi ba't ang ganda na sana ng panalo ni Asuka, pero ba't panalo si Otis? Actually di talaga ako natutuwa na nanalo dito sa Otis, pero at the same time parang gusto kong tumawa kasi nanalo nga si Otis. So yun, parang hindi talaga ako na hindi naman sobrang dinagandaan, pero ang weird. Ang weird pero funny to watch. Nakaka-interesting pa rin sa storylines, especially yung kay Mandy Rose tsaka kay Sonya Deville. Kaya napili ko din tong number 5. Maganda yung outcome pero pangit yung outcome, pero hindi ako na-impress sa results. Maybe because hindi si Nia Jax yung nanalo, maybe si Shayna. Hindi si Shayna yung nanalo, or maybe both. Meanwhile, kung i-rate ko tong match na to, maybe separate to. Men's is 7 out of 10. And then yung women's is 6 out of 10. Not impressed, pero okay lang. Bawi na lang kayo next year. Sana may tapos na yung pandemic para maybe magkaroon na ulit kayo ng match up na standard. So number 4 is the Firefly Funhouse match between John Cena and Bray Wyatt. Ewan ko, pero ang ganda talaga na ito, sobrang. Nung WrestleMania Day 2, ang ganda sobra. Ewan ko kung sa iba nawiwirdohan sila kasi hindi nila maintindihan yung character ni Bray Wyatt na nag-hallucinate ng characters. Parang gusto talaga nila manipulahin yung mga character ni John Cena in the past. Parang yun ang naaalala ko. Tapos yung parang hallucination, parang gusto niyang takutin si Cena dito. Pero natatawa lang ako kasi mga past gimmicks ni John Cena ay pinalabas din dito, lalo na yung nag-debut siya versus Kurt Angle. Tsaka yung WrestleMania 30. Hindi lang ako na-impress kasi bitin siguro, ewan ko bitin kung matatawag ko siyang bitin, pero good lang, okay lang. Pero ini-expect ko rin naman na
medyo mahaba pa to since mahaba rin yung naging build up nito. And ina-expect ko rin nung resume niya na hahaba pa tong build, but sadly hindi. So number 4 lang ito. Number 3, actually underrated to. Ewan ko ba't tinawag ko tong ba't nilagay ko to dito. So far, ito yung kaisa-isa from AEW Dynamite. Ito yung tag team match between Kenny Omega and Matt Hardy versus Chris Jericho, the Le Champion. Tama ba ako? And Sammy Guevara of the Inner Circle. So, parang, ewan ko, underrated talaga tong match na to. Yung nangyari nga sa stadium. Parang, natatawa pa rin ako until now dun sa mga memes na lumalabas about the Sammy Guevara. Ewan ko, but gustong-gusto ko pagtawanan yun lagi. Na kada makikita ko yung parang sinagasaan na lang siya basta-basta. Di talaga ako makaget offer dun. And, parang ang ganda rin ng match. Pero, hindi lang ako sobrang na-impress based na rin siguro sa mga napapanood ko lately sa iba pang company. WWE. Okay lang, not bad. Pero so far, so sure ko by the end of 2020 na ganito pa rin na may pandemic, sure ko mabuburot tong iba dito sa listahan natin. So number 2 is Drew McIntyre versus Seth Rollins for the WWE title at Money in the Bank. Wow, grabe talaga tong match up na to. Napakaganda. Wala akong masabi na hindi maganda eh. Siguro ito lang yung match of the night nung Money in the Bank na napanood ko. I think ewan ko lang din kung ako lang yung nagagandahan sa match na to, kasi para sa akin hindi tayo binitin kahit napakaganda ng napakapangit nung panahon natin ngayon na nasa quarantine tayo, nagkulong lang tayo sa bahay. Deliveran pa rin tayo ng mga gantong kasolid na matches, kagaya na tong isang to kay Drew McIntyre versus Seth Rollins na medyo nagpapaan sa akin. I thought din nung after ko mapanood yung match na maybe magkaroon pa siya ng isa pang match sa Backlash, pero sadly hindi na siya mangyayari. Number 1, the most important thing nitong list na to is AJ Styles versus The Undertaker, yung Boneyard match. Yung Boneyard match na to para sa akin is wala akong masabing basta solid talaga eh. Na-deliver nila yung match, pero ang ikli. Okay, wala pa siyang 10 minutes ata or 11. Parang basta ang ganda, pero hindi siya na-deliver ng maayos para sa akin I don't know if kayo din, pero ganun talaga ang nakikita ko about this match. Napaka brutal siguro nung outcome na basta na lang binaksak si Styles dun sa hukay and bang, napaka classic Undertaker nun. And na goosebumps din ako dun sa pagbabalik nung American Badass Undertaker. So yeah, plus points. So yan na yung top 5 matches ko, lahat ng company, any company during quarantine/pandemic era of this professional wrestling. So basically yan din yung para sa akin best matches so far. Pwede pa siyang mabago anytime pag ako'y nakapag-release ulit ng gantong list. So yeah, kung meron pa akong sasabihin kundi ito, alam nyo, WWE, AEW,
New Japan Pro Wrestling and any company. Ewan ko kung ako lang ang nakakapansin, pero hindi na sila naglalagay ng contenders match. Madalas ito sa world title. I don't know why. I know, man, may storyline. May storyline. May storyline, alam ko. Pero man, nasanay ako sa isang wrestling na may nag-earn ng title shot. And then, mas maganda sana kung nanalo ka dun sa match na yon. Pero, wala. Hindi na nila ginagawa yun. Ito yung nangyayari ngayon sa Backlash na cards na naiisip ko. Yun yung Nia Jax versus Asuka. And then yung Drew McIntyre versus Bobby Lashley. And also yung laban din ni Drew nung Money in the Bank versus Seth Rollins. Lahat yun in-earn lang by assault. Also, dagdag ko na rin dito yung sa AEW World Title ngayong parating na Sunday morning sa PH time. Yun, double on natin. Kay Jon Moxley versus Brody Lee. Actually, parang hindi talaga ako fan ng wrestling matches for the title na hindi in-earn yung title shot. And para sa akin, bullshit yun. Bullshit way na pinaprioritize nila yung story kaysa sa yung mga in-earn na title shots. And gusto kong mawala sana yun. Anytime gusto kong mawala yun. Para sa akin, hindi magandang ideya na hindi na maglagay ng title contendership matches. Ewan ko kung kailan pa yung huling napanood ko na relevant na title matches na contendership. I think yun yung kay Jinder Mahal, nanalo siya ng 6-pack and then kinalaban niya si Orton and then naging champion siya. That's brilliant and awesome din kasi tinalo niya ay mga dating champion din kagaya ni Nakamura, Styles, Cena, hindi pala si Cena, and then Orton. So yan, na-impress lang talaga ako. So kung gusto niyo pa makaparinig ng kahit anong podcast, wrestling related podcast na napapakinggan niyo ngayon, subscribe niyo na rin tong dito sa podcast na to, The MTG Show Podcast. And sure ko, ewan ko kung masasatisfy talaga kayo. Basta yun na yun, mag-check lang kayo sa inyo pong mga podcast, re-rate nyo ako sa Apple Podcast, kahit anumang podcast yan. Basta follow me on my social media. Hanapin nyo na lang. Hindi ko alam kung anong pangalan talaga ng social medias ko. And maybe see you on the next episode of the MTG Show Podcast. Keep safe, everybody.